Itong mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Pablo sa sulat niya sa taga-Pilipos chapter 3 verse 12 to 14. Sabi po dito sa English version ng Philippians 3 verse 12 to 14, sabi dito, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection. But I press on to possess the perfection for which Christ Jesus first possessed me. Verse 13, no, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God through Christ Jesus is calling us. Sa Tagalog, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpalang sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinakalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong kamtan. Nag-upunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Purihin natin muli, pasalamatan ang Panginoon sa mabuting balita. Pwede na po tayong makapalakpak pa kay Lord. First of all, gusto ko pong magpasalamat sa naging instrumento ng Panginoon kung bakit ko ako nandito sa inyong harapan. Kapag naniniwala po tayo na ang Diyos ay gumagamit ng mga instrumento. Amen? Gusto kong pasalamatan ang ating council member ng Hong Kong chapter at ganun din sa mga sumuport nung nagkaroon po ng 30th anniversary sa Macau ng last Sunday lang po. Higit sa lahat ay ang Panginoon na siyang dahilan kung bakit po tayo nagdiriwang. Amen? Kaya palakpakan natin muli ang Panginoon sa kanya ang kapatid.
Okay, so magsasakripisyo po nasa harapan ko. Makikiramay po sila sa akin. Well, una sa lahat ay mula ng 2015 po nang ako po ay na-assign dito at ngayon naman po ay nakapasyal naman po at nabigyan pa ng pagkakataon makapag-share. So, almost 9 years po yata mga kapatid. Sa Macau po ako naka-mission ngayon at naririto po ako sapagkat ako po ay napag-utusan po para mag-share ng mabuting balita. Amen. At napakaisi po ng ating oras pero ito po ay sasamantalahin ko na po mga kapatid. Alam niyo po, sa panahon po natin ng ating teknolohiya ay napakarami pong means of communication. Hindi po katulad noon ay mabagal at matagal. Pero nakakagulat, mga kapatid, kahit nandito yung ganitong technology na upang magbigay ng napakabilis na access ng communication, marami pa rin po ang nagkakaroon ng problema at higit sa lahat marami ang nabibigo. Di po ba pag high-tech ang technologies, mabilis ang transaction, mabilis ang mga access, connection, di po ba dapat mag-i-improve din ang lahat ng mga buhay ng tao. Pero kung kailan naging high-tech, saka po tayo nagkaroon ng maraming problema sa buhay. Mga kapatid, at ang isa sa atin pong madalas na nakakapag-impress sa atin sa mga social media na mga hashtag po na yan ay yung hashtag na move on. Amen? Move on. At yan po yung gusto kong i-share po sa inyo. How to move on. Ito pong letter, sulat ni St. Paul, mga kapatid, siya po ay nakabilanggo sa Roma, sa bansang Roma. At nang doon siya sa Roma, sinulatan niya mga kapatiran sa Filipos dahil ang mga taga-Filipos, mga kapatid, ay tila baga nakakaranas din sila ng mga panglulupaypay na bagamat ang kanilang citizenship ay nasa langit na habang nandito pa sila sa lupa, ay marami po sa kanila ang nawawalan ng malasakit o concern. Kaya ang sulat ni St. Paul sa paglilingkod at pananampalataya sa Panginoon, hindi lahat ng bagay ay nakamtan ko na sabi ni St. Paul. Ngunit, ang ginagawa niya ay siya po ay nagpapatuloy. Yun po yung kanyang word. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang ganitong pala. Sabi niya sa verse 13 and 14, siya po ay nagpapatuloy. Ano pong gustong ipakita dito sa atin ni St. Paul? Ang gusto niya pong ipakita sa atin bilang mga Kristiyano at mananampalataya, ang buhay po natin ay parang katulad ng atleta. Katulad po ng mga atleta na meron po silang goal to win the race, to win a prize. Ang pagtawag kasi sa atin ng Panginoon ay hindi lang yung niligtas niya tayo, binago niya tayo at pinagpala tayo. Hindi po dapat nagtatapos sa mga blessings ang biyaya ng Panginoon sa atin, kundi yung makamtan natin yung gantimpala na makapiling ang Panginoon at masecure po natin ang ating buhay sa eternity, sa kabilang buhay, mga kapatid. So, hindi po pwedeng ipaghiwalay yung ating pong mga blessing at pagpapala, and the same time naman po, tayo po ay hindi makakapiling ng Panginoon. But habang nandito po tayo sa mundong ito, napakarami pong mga hindrances and obstacles. Sa hindrances po na yan, mga obstacles po na yan, diyan po tayo nagkakaroon ng mga failures, disappointment, nagkakaroon po tayo ng mga discouragement, until such time na lahat ng mga marami sa atin ang hindi na nagpapatuloy. Kaya nga, move on or how to move on. Wala naman talagang eksaktong meaning ng move on. Maraming ibig sabihin yan, or to go on to a different place. Doing something new. Kapag pagod ka na, kapag exhausted ka na, sawang-sawa ka na, nauumay ka na, you have to do something new. Amen? Ang buhay kailangan may mga spices di ba?
Kasi kung ang buhay natin, isa lang ang flavor natin, nakaka-boring yun. Imagine kung ang Hong Kong ay pineapple flavor o iced tea flavor. Di ba nakaka-boring yun, mga kapatid? Kailangan natin ng guyabano, kailangan natin ng banana, mango flavor. Ang Diyos, God loves variety. Hindi nag-iisa lang ang bagay sa mundong ito na pwede nating piliin. At habang namimili tayo, syempre, marami sa atin nasasaktan at nasusugatan, pero nagiging dahilan upang hindi magpatuloy. How to move on, mga kapatid? Move on from failure to a good goal or desire, future dream. Isa sa dahilan kung bakit tayo nag-abroad, naging OFW, dahil meron tayong dream. Tama po ba? Amen. Bukas po, nawa dumating po ang inyong mga dream boy. Ang bilis. First, yung mga kapatid, para magkasa po yung oras ko, how to move on first is understand that you are not perfect. Hindi ka po perfecto o ganap na ganap. Magkaiba kasi sa Bible, magkaiba po yung meaning ng perfect. Sa English ni St. Paul is perfection. Pero ang ibig niyang sabihin ay pagiging perfection is yung pagiging mature. At pagiging mature does not mean hindi ka na magkakamali, hindi ka na magkakasala. In fact, yung mga pagkakamali, mistake, failure sa buhay natin, nagdadagdag yun sa atin para mag-mature tayo. Tinanin niyo yung mga anak natin, ng mga lumaki, walang modo, hindi marunong tumayo sa sariling paa, irresponsible. Bakit? Hindi po kasi sila nag-mature. Hindi po natin sila na-train, may kakulangan sa buhay nila, kung bakit hindi sila naging strong na katulad ninyo. Kaya kita ninyo, kayo na lang lagi ang nag-a-abroad, sila ayaw mag-abroad. Bakit? Maaaring hindi sila strong. Now, in this life, sa buhay natin, we are not perfect yet.